What's up guys? Welcome back to my channel. My name is West B for another episode of West TV. 4 months na naman guys, and syempre malapit na namang magpasko. So ngayon pa lang nag-iisip na tayo ng mga pwede nating pangregalo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga parents, sa ating mga kaibigan, sa mga jowa natin, sa mga katrabaho natin, or sa kahit na sinong tao na pwede gusto nating bigyan ng regalo ngayong Pasko. But of course, dahil nga bare months na medyo marami ng tao sa mga malls, siksika na lalo na sa Divisoria, and minsan wala na rin tayong time na bumili pa ng ipangre-regalo natin. Kaya naman on this video, tuturuan ko kayo ulit kung paano gumawa ng pabango para ito na lang yung iregalo natin sa ating mga mahal sa buhay sa darating na Kapaskuhan. Kasi syempre, di ba, mas espesyal kapag ikaw mismo yung gumawa. At syempre, mas makakatipid ka pa dahil murang-mura lang yung mga raw materials na gagamitin natin sa paggawa ng pabango. And kung bago ka sa channel na to, last year kasi gumawa ako ng perfume making tutorial video din, and ang ginawa ko noon is yung inspired by Jo Malone Earl Grey and Cucumber. At napakabango niya at talagang kaamoy na kaamoy niya yung Jo Malone Earl Grey and Cucumber. Pero hindi ako gumastos ng ganung kalaking halaga. And of course, I want to take this opportunity para pasalamatan lahat ng mga nanood, lahat ng mga nag-share, lahat ng mga nag-like, lahat ng mga nag-comments doon sa aking perfume making tutorial video. Because as of this moment, meron na siyang 26,000 views. Thank you so much guys. Siyempre, achievement na yun para sa akin dahil small YouTuber lang naman ako, and hindi naman talaga ako superstar sa YouTube, di ba? So yun na nga, kasi last time, nung gumawa ako ng perfume making tutorial video, may mga bagay akong hindi masyadong na-discuss, may mga details ako na hindi ganon ka-accurate, but kinarek ko naman siya sa description, and siguro we will talk about that later on. So game na. If you're ready, I'm ready. Let's proceed sa aking perfume making tutorial video. Okay guys, so ito na yung mga raw materials na gagamitin natin. Of course, fragrance oil, 30 ml fragrance oil, and this time ang napili kong gawin is inspired by Lacoste rin. But of course, it's up to you kung ano yung preferred mong amoy or kung anong gusto mong scent. Marami namang pagpipilian, so lalagay ko na lang sa description yung link ko saan ako kumukuha ng mga raw materials for perfume making. Susunod naman natin itong fixative, and later on, i-discuss ko kung ano yung nagagawa ng fixative sa ating perfume. Next naman is ang DPG or dipropylene glycol. So mamaya i-discuss ko rin kung anong nagagawa nito sa perfume at kung ano ba yung DPG. And syempre next naman natin yung ating perfume grade alcohol. Pwede rin kayong gumamit ng ethyl deodorized alcohol. And last but not the least, ang distilled water. So dito ko na lang nilagay yung ating distilled water kasi konti lang naman yung gagamitin natin. So very important, huwag tayong gagamit ng tap water or kahit na anong water, basta distilled water lang, okay? And of course, yung other materials natin na gagamitin, itong measuring cup, meron siyang mga numbers dito para malaman natin kung ilang ml na siya. Dito 10, 20, 30, 40, 50 ml. Pero kung may budget kayo, pwede kayong bumili ng graduated cylinder. Empty amber bottle, 250 ml. And of course, itong mga empty perfume glass bottles. So, kailangan glass bottles guys, hindi tayo pwedeng gumamit ng plastic bottles kasi ang gagawin natin is EDP or eau de parfum, which means mataas yung oil concentration niya. 20% oil concentration yung gagawin natin guys. Kasi guys, kapag gumamit kayo ng plastic bottles or plastic perfume bottles kagaya nitong mga to, okay, ang tendency magkakaroon ng reaction yung perfume dito sa plastic bottle na to kasi nga mataas yung oil concentration niya. So ideal ang EDP na ilagay sa mga glass bottles. Pero kung cologne or body mist lang naman yung ginawa natin, pwede natin siyang ilagay dito sa mga pet bottles na to. And gaya nga ng sinabi ko last time guys, hindi naman mahirap gumawa ng pabango, napakadali lang ng proseso at hindi nyo naman kailangan maging chemist. Kasi guys, itong mga raw materials na to, timplado na siya ng mga chemist sa ibang bansa. Yung supplier ko kasi ng perfume raw materials, ini-import pa nila tong mga to sa France. Kaya sobrang high quality ng mga perfume raw materials na to. Kaya kapag natimpla na natin or nagawa na natin yung perfume, sobrang bango niya talaga at sobrang tumatagal yung amoy, and para na rin kayong gumamit ng mga branded perfumes. Pero hindi butas yung bulsa nyo kasi napakamura lang ng mga raw materials na to. Hindi kayo aabot ng 1,000, I swear. So yan, gawin na natin in 3, 2, 1. Okay guys, nakikita nyo sa inyong mga screen ng ating mga raw materials. Ito yung ating empty amber bottle na 250 ml. Dito na natin kakanawin or imi-mix yung ating perfume, and dito na rin natin siya i-store for the next 7 days.
So, buksan na natin to. And, uunahin natin ilagay yung ating fragrance oil na inspired by Lacoste Red. So, ito na mismo yung amoy niya, guys, ha. So, ilagay na natin siya dito sa ating empty amber bottle. Okay. 30 ml, guys. Sakto lang yung laman nito, 30 ml lang. Next na natin yung fixative. And sabi ko nga kanina, i-discuss ko ano yung nagagawa ng fixative. So, fixative is like preservatives. So, minemaintain niya yung freshness ng isang product. Itong fixative naman for perfume, ito yung parang naglalak ng amoy para mas maging long-lasting yung ating pabango. So, maglalagay tayo ng 10 ml. For every 30 ml na fragrance oil, 10 ml lang yung fixative na ilalagay natin. So, kailangan nating sukatin gamit ang ating measuring cup. Siyempre, 10 ml lang. Okay, so 10 ml. Ayan, 10 ml lang siya. And ilagay na natin siya dito. Okay. And then, haluin natin. Pag ganito lang, guys. I-mix na natin yung ating fragrance oil sa fixative. Then, kapila. So, sobrang simple lang ito, guys. And next naman is yung ating DPG or dipropylene glycol. So, itong DPG or dipropylene glycol is a kind of solvent. So, ginagamit din to sa mga cosmetic products, sa incense, and ang ginagawa niya is kinakat niya yung fragrances para maging safe siya sa balat, para hindi siya maging mainit sa balat or para medyo, parang moisturizer din, ayun. So, ayun yung nagagawa ng ating DPG sa perfume. So, kailangan lang natin ng 5 ml nito. 5 ml. Ayan. I-mix well lang natin, guys. Naamoy ko na yung Lacoste Red. Napakabango. Ayan. And next naman natin, guys, is yung ating distilled water. So, 5 ml lang na distilled water. Kasi guys, kung tap water yung gagamitin natin, pwedeng makontaminate siya. Kasi syempre, alam niyo naman yung tap water, di ba? Hindi siya ganun kalinis or may mga microorganisms doon na pwedeng maka-apekto sa ating product. So, 5 ml lang nito. Distilled water. And then, ayan. I-mix uli natin mabuti. Lalagyan na natin yung ating perfume grade alcohol, or you can also use deodorized ethyl alcohol. So maglalagay tayo ng 100 ml to make it 150 ml kasi nga, di ba sabi ko 20% oil concentration yung ating gagawin. So medyo matapang na yun kasi 20% oil concentration na siya and super duper long lasting na siya. Actually, you can add 50 ml more para maging 200 ml siya and magiging 15% oil concentration na lang siya. But, of course, EDP pa rin siya. Eau de parfum pa rin siya kasi nga yung ating EDP is 15 to 20% oil concentration. So, ayan. Itong ginawa natin, 20% oil concentration. So, okay na yan. Takpan na natin and ayan. I-mix na uli natin siya. So, gawa na siya. So, eto na yon. After nito, pwede na natin siyang i-store sa refrigerator for 7 days. Kung wala naman kayong refrigerator, pwedeng sa loob ng cabinet nyo. Basta sa room temperature, hindi mainit, hindi direct sa ilaw. And yun din yung reason kung bakit nasa amber bottle siya. Kasi
para maprotektahan yung ating mixture sa ilaw. Kasi baka maka-apekto to sa ating aging process at sa quality ng perfume. Kung mapapansin nyo yung mga vitamins, mga cough syrup, diba? Nasa amber bottle din sila kasi nga para maprotektahan yun sa ilaw. And after 7 days or 14 days, pwede na natin isalin yung mixture sa ating mga empty perfume glass bottles and lagyan na rin natin ng label, pwede natin i-personalize at ilagay sa box para may pangregalo na natin. Siya kadali guys. So ano pang iniintay nyo? I-try nyo na rin gumawa ng perfume sa bahay nyo. And ayun nga, gaya na sinabi ko, ilalagay ko sa description yung link kung saan ako kumukuha ng mga raw materials for perfume. And sana nagustuhan nyo yung video na to. Kung nagustuhan nyo, please click that like button and subscribe na rin kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe. And comment lang kayo sa baba kung may mga tanong kayo. And sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. And don't forget to share this video sa mga social media accounts nyo para mas marami pa tayong matulungan at mas marami pa tayong ma-share. Thank you so much guys for watching this video. Again, my name is Wesley and I'll see you again next time only here on West TV.